Repakol, kung bago ka lang dito sa channel ko, ako nga pala si Kuya Totoy. Nagbabasa ako ng mga horror stories at mga dark histories dito sa aking channel. Kung gusto mo ng mga ganong content, don't forget to subscribe at i-click mo na ang notification bell para updated ka every time na mag-a-upload ako. Simulan na natin ang kwentuhan ngayong araw. Serye FM. Bigla silang nagtakbuhan habang tumitili. Pero napatigil si Elise nang mapansin niyang may matandang babae na mahaba ang buhok at nakasuot ng itim na damit ang sumilip sa bintana ng isang bahay. Nanindig ang balahibo niya. Mabilis niyang ipinikit ang kanyang mga mata at nang dumilat siya, wala na ang babaeng nakatayo lang kanina. Sa pagsapit ng dilim, may mga kwento kang maririnig. Kwento ng takot na magpapanginig sa iyong dibdib. Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagkaganap sa Kilabot Pinoy Horror Stories. Sabi nila, may mangkukulam daw na nakatira dyan. Bulong ni Elise sa mga kaibigan habang tinuturo ang lumang mansyon sa kakahuyan. Kung nakita niyo yung mga itsura niyo, my gosh! Masyado kayong seryoso. Ano ba? Biro lang. Pabirong sabi ni Elise. Ano ba, Elise? Tigilan mo ngayong pananakot mo. Kinikilabutan na nga ako eh. Reklamo ni Pearl sabay lakad ng mabilis. Bigla silang nagtakbuhan habang tumitili. Pero napatigil si Elise nang mapansin niyang may matandang babae na mahaba ang buhok at nakasuot ng itim na damit ang sumilip sa bintana ng isang bahay. Nanindig ang balahibo niya. Mabilis niyang ipinikit ang kanyang mga mata at nang dumilat siya, wala na ang babaeng nakatayo lang kanina. Sa takot nito ay hinabol niya ang mga kaibigang nasa unahan na niya. Mula pagkabata, marami na siyang naririnig na kwento tungkol sa mansyon na iyon. Sabi daw ng matatanda, may matandang babae raw ang nakatira doon at pinaniniwalaan nilang isa siyang mangkukulam. Mukha kasing haunted house ang lumang mansyon. Kaya talagang nakakatakot ang aura nito. Walang sino mang nangahas lumapit doon dahil ang sabi-sabi, lahat daw na nagtangkang gumawa ng masama roon ay napahamak. Ipinili ni Elise ang kanyang ulo. Inaalis sa kanyang isipan ang babaeng nakita niya sa bintana kanina. Siguro namamalikmata lang ako. Hindi pwede. Hindi pwedeng may tao dun. Luma na yung bahay na yun eh. Bulong niya sa sarili bago siya tuluyang dalawin ng antok. Pauwi na siya mula sa pagtitinda ng bulaklak. Gusto niya makatulong sa gastusin dahil matanda na ang nanay niya
at hirap na ito sa paglalabada. Biglang umihip ang malakas na hangin. Nanindig ang balahibo niya nang mapansing malapit na siya sa bahay sa kakahuyan. May narinig siyang kaluskos sa likuran. Kabado, dahan-dahan siyang lumingon. Nakahinga siya ng maluwag nang makitang isang matandang babae pala. Hirap na hirap ito sa pagbibit-bit ng kanyang mga pinamili. La, mukhang mabigat po yung dala nyo ah. Halika po, tutulungan ko na po kayo. Alok niya na agad namang tumulong. Tiningala siya ng matanda. Naku, iha, nakakahiya naman sa'yo. Nahihiya itong ngumiti. Naku, wala pong problema, Lola. Malakas naman po ako eh. At saka, yung direksyon na tinatahak nyo, dyan din naman po ako pupunta eh. Sabay ko na po kayo para hindi po kayo mahirapan. Sagot ni Elise, sabay ngiti. Nagpasalamat ng todo ang matanda at iniabot sa kanya ang mga pinamili nito. Lola, taga rito po ba kayo? Para po kasi ngayon ko lang po kayo nakita dito sa baryo. Tanong ni Elise. Hindi mapigilan ang pagiging mausisan nito. Oo, matagal na ako nakatira rito. Hindi lang talaga ako madalas na lumalabas dahil alam mo na, matanda na ako at saka mahina na yung mga kasukasuan ko eh. Sagot ng matanda. Bubuksan na sana ni Elise ang bibig para magtanong kung saan ito nakatira nang bigla itong lumiko papunta sa kakahuyan. Nanlaki ang kanyang mga mata. Tila ito nga ang mangkukulam na sinasabi ng mga taga-baryo. Malakas ang kabog ng dibdib niya habang naglalakad papunta sa bahay ng matanda. Nahihiya siyang bawiin ang tulong na inialok niya kanina, lalo na't mabigat ang dala nitong pinamili. Pagdating nila sa bahay, niyaya siya ng matanda na pumasok muna. Pagdating nila sa bahay, niyaya siya ng matanda na pumasok muna. Okay lang po, Lola. Magagabi na rin eh. Kailangan ko na rin pong umuwi. Alanganing tanggi ni Elise. Ganun ba? Sige, okay lang iha. Pero nakakalungkot naman. Ang tagal na rin kasing walang bisita dito sa bahay eh. Palagi lang akong mag-isa. Malungkot na sagot ng matanda. Nakaramdam ng awa si Elise. Bago pa niya mapigilan ng sarili, napapayag na siyang pumasok ng bahay. Pagkapasok niya, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Wow! Napakaganda ng mansyon. Malayong malayo ang itsura ng loob nito sa luma at nakakatakot na panlabas ng itsura nito. Wow! Ang ganda naman po dito, Lola. Alam niyo po, hindi ko inaakala na ganito pala kaganda sa loob. Mukhang mansyon talaga. Ang ganda. Wika ni Elise. Gusto mo bang makita ang buong mansyon? Tanong ng matanda habang nakangiti. Masiglang tumango si Elise. Mula sala hanggang kusina, hindi siya makapaniwala sa mga nakita niya. Lumaki siya sa hirap, kaya para sa kanya, iyon na ang pinakamagandang bahay na nakita niya sa tanang buhay niya. Nang makarating sila sa kwarto, napansin niya ang mga lumang portrait na nakasabit sa pader. Agad ay naagaw ng isang portrait ang atensyon niya. Litrato ito ng isang pamilya. May mag-asawa at isang bata. Lola, pamilya niyo po ba ito? Tanong niya na puno ng interes. Oo, sabi ng matanda, ngunit may lungkot ito sa kanyang mga mata.
Okay lang po ba kung tatanungin ko kung nasaan na po sila? Pagtatanong ni Elise. Matagal nang wala ang asawa ko. Ang anak ko naman, may pamilya na at nakalimutan na ako. Tumawa ito pero mababakas na itinatago niya lang ang sayang nakikita ko ngayon sa kanyang tunay na nararamdaman. Bumigat ang pakiramdam ni Elise. Ramdam niya ang lungkot ni Lola Soledad at ang pangungulila nito sa kanyang pamilya. Habang nag-iikot sila sa bahay, napansin niyang nagawa niyang pasukin lahat ng kwarto maliban sa isa. Ayon kay Lola Soledad, iyon lang ang kwarto na hindi pinapasok ng bisita. Muling sumagi sa kanyang isipan ang mga sabi-sabi na mangkukulam daw ang matanda. Pero agad niya itong itinaboy sa kanyang isipan. Lola, bakit hindi niyo po ipagawa ang labas ng bahay? Medyo may kalumaan na rin po eh. Tanong niya na puno ng pagtataka. Iha, mag-isa lang ako rito. Ayoko makaakit ng masasamang loob. Kapag may nangyari sa akin, wala naman akong ibang malalapitan. Ako lang. Malungkot na sagot ng matanda. Tumango si Elise. Nauunawaan niya ang sinabi ng matanda. Habang tumatagal, mas marami silang napag-uusapan. Napagtanto ni Elise na hindi mangkukulam si Lola Soledad kundi isang matandang iniwan ng pamilya at namumuhay ng mag-isa. Nabuo ang hindi inaasahang pagkakaibigan sa pagitan nila. Pwede kang pumunta kahit anong oras dito, Iha. Nakakatuwa ka kakwentuhan. Hindi ko nararamdaman yung lungkot. Salamat sa oras mo, ha? Wika ng matanda nang magpaalam na si Elise. Dahil sa awa, madalas na niyang dalawin ang matanda. Nakikinig siya sa mga kwento nito. Minsan naman ay siya ang nagkikwento. Tinutulungan din niya ito sa mga gawaing bahay, lalo na't matanda at mahina na ito kumilos. Ibinabahagi niya ang kanyang mga pangarap kay Lola Soledad, mga pangarap na mahirap abutin dahil sa kanilang kahirapan sa buhay. Magsikap ka lang, Iha. Alam mo, malaki ang kumpiyansa ko sa iyo. Malaki ang tiwala ko sa iyo. Darating ang biyaya ng Diyos sa iyo. Madalas ipayo ito ni Lola Soledad sa kanya. Mabilis lumipas ang mga araw at lalong napatunayan ni Elise na mali ang chismis tungkol kay Lola Soledad. Nang minsang ikwento niya ito sa matanda, tumawa lang ito. Iha, maraming salamat ha. Kung wala ka, siguradong mas malungkot ang buhay ko. Binuhay mo ang mga natitirang araw ko. Maraming salamat sa iyo. Sabi ng matanda. Naku Lola, huwag niyo pong isipin yan. Madami pa kayong araw na ilalagi dito sa mundo. Mahaba pa po ang buhay niyo. At saka, magkikwentuhan pa po tayo, di ba? Nakangiting sabi niya. Hindi niya alam na iyon na pala ang huling pag-uusap nila. Kinabukasan, nagulat siya sa balitang pumanaw na si Lola Soledad. Labis ang lungkot ni Elise. Sa maikling panahon kasi, ay napamahal na sa kanya ang matanda. Nang bumisita siya sa bahay nito upang magpaalam, may napansin siyang envelope na may pangalan niya na nakapatong sa mesa. May kalakip din doon na sulat para sa kanya. Napaluha si Elise sa laman ng sulat. Elise, maraming salamat sa pagkakaibigan na binigay mo sa akin. Masaya akong nilisan sa mundong ito
dala ang masasayang alaala natin. Bilang tanda ng aking pagmamahal at pakikipagkaibigan sa iyo, iniiwan ko sa iyo ang lahat ng nasa mansyon na ito. Naway matupad mo ang iyong mga pangarap. Sa kaunting panahon na nagkakilala tayo, itinuring na kitang parang aking tunay na apo. Lola Soledad. Mahigpit na niyakap ni Elise ang sulat habang umiiyak. Nang tiningnan niya ang iba pang laman ng envelope, nagulat siya nang makita ang titulo ng lupa na nakapangalan na ito sa kanya. Nanlaki ang mga mata niya nang makapa ang isang matigas na bagay. Isang susi. Agad niyang nilingon ang kwarto na hindi pa niya napapasok kailanman. Kinakabahan siyang lumapit at binuksan ang pinto. Sa loob nito, nagulat siya sa kanyang nakita. Punong-puno ito ng kayamanan. May mga antigong mga banga, salamin, alahas at iba pang mamahaling gamit na sa tansya niya ay milyon-milyon ang halaga. Muling tumulo ang luha sa mga mata ni Elise. Sapat na sapat ito para matupad ang kanyang mga pangarap. Isang bagay na alam niyang lubos na hinangad ni Lola Soledad para sa kanya. Ngunit higit pa sa kayamanang ito, ang tunay na pamana ng matanda ay ang kanilang pagkakaibigan. Isang alaala na mananatili sa puso at isipan ni Elise habang siya ay nabubuhay pa. Mula noon ay ipinangako ni Elise na aalagaan niya ang mansyon tulad ng kung paano ito inalagaan at iningatan ni Lola Soledad. Nagustuhan mo ba ang kwento natin ngayon sa Kilabot Pinoy Horror Stories? Like and subscribe na sa aming YouTube channel. Give us 5 stars rating. Kung may sarili kang nakakatakot na kwento, ipadala ito sa aming Facebook page o sa kilabotstories2021@gmail.com. Huwag kalimutang i-click ang follow button at notification bell sa Spotify para sa updates sa bagong episodes. Hanggang sa susunod na kwentuhan mga repakol. Paalam!